Bakit po nagdalanghati si Jonas ng mapasapi? Yan ang malaking isda. Sino po ba si Jonas? At ano po ba ang mapupulot na aral namin doon kay Jonas? Ganito po yon. Kayo man ang mailagay sa tiyan ng isda pag hindi kayo nagdalamhati. Ewan ko sa inyo. Kasi naisip ko, ako man ang lumagay doon sa tiyan ng balye ng malaking isda. Ibiro mo kung ano-ano nakalagay doon. May mga damo pa ron. May mga damong dagat na kasama si Jonas doon eh. Sino ka naman na hindi magdadalamhati ron? Basahin nga natin. Ito po sa 2 ng Jonas, 2:5. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Yun. Nung nasa tiyan na siya nung malaking isda, nasa kailalim-laliman siya ng pati yung pressure doon, kapatid na Josel, hindi ka makaka-relax doon eh. Alam mo? Biro mo, nasa ilalim ka ng dagat. Opo. Paligid mo, tubig. Tapos may damong dagat pa. Umipilipit sa iyong ulo. Kaya nga may nagsasabi, paano nabuhay si Jonas doon? Sabi, 3 araw siya ron. Pwede naman mabuhay. Alam mo ang bachislos? Paano po ba din? May damong dagat sa loob nun siya ng malaking isda eh. May oxygen. Diba? Madali lang sagutin nyo kung scientific gusto nyo tanong. Sagot, pwede. Nakapalibot sa kanya mga damong dagat eh. So, yung isda na kanyang kumain sa kanya, Brother Josel, hindi carnivorous yun. Kasi kung carnivorous yun, matutunaw si Jonas doon sa mga gastric juices ng isda, no? Pero itong isdang ito, hindi carnivorous ito. Ito'y herbivore. Ang kinakain damong dagat, no? Kung mo may damong dagat, nakapaligid sa kay Jonas, ibig sabihin, meron siyang supply of oxygen within the belly of the great fish, no? Scientifically, he can survive. And it is only for 3 days. No? Opo. Sabi ng mga ibang tumututol sa Biblia, paano ikaw mabubuhay si Jonas doon? Ano yun? Ang kanyang environment may gastric juices. Hindi, alkaline nga eh. Di ba? The seaweeds nga. May mga damong dagat yung nakapalibot sa kanya ayon sa Biblia. So, biblically speaking, scientifically speaking, what the Bible tells us is a possibility. No, Brother Joseph? Opo. Ngayon, buhay, ano ba ginawa niya ron? Gising siya 3 araw. Hindi. Pwede naman siyang under suspended hibernation eh. Di ba, Brother Joseph? Ang tao naman, ang hayop po pwedeng magkaroon ng state of suspended hibernation na mawalang ka lang sandali ng malay. Parang yung mga hayop, yung mga gaya ng ahas, yung mga ahas na yan, pag nakakain ng malaki-laking pagkain 3 buwan na tulog eh. Yung tatawag dyan yung hibernation. It is a state of inactivity in an animal brought about by short day lengths and cold temperatures and limitations of food. Tamo? Yung hibernation may 3 causes eh. Short day lengths, tapos cold temperatures and limitations of food. Available ito dun sa surrounding ni Jonas eh. So, it is very much possible that he fell into the state of hibernation. After 3 days, iniluwa siya nung malaking isda sa shores of Nineveh kung saan siya sinusugo ng Diyos. Ang tanong ng ating kapatid, sino ba raw si Jonas? Si Jonas po kasi ay isang propeta. At pinangangaral siya ng Diyos sa Nineveh kasi sa Nineveh, ang tao napakarami. It is a city na mayroong 120,000 people. Ma-imagine mo, ang dami, Brother Joseph. Ang dami. Mas malaki sa Apalit yun. Opo. Kasi Apalit, 20,000 lang yata tao rito o 30,000 eh. Yun 120,000 ang tao ron, pwera pahayop, no? So it's a big city na maraming tao at hayop. Ngayon, ang mga tao masasama, kung ano-ano pinaggagawang kasalanan, sabi ng Diyos kay Jonas, pumunta ka ron, mangaral ka, sabihin mo, pag hindi sila nagsisi, gugunawin ko yung Nineveh. Parang yung ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, di ba? Opo.
Pinaulanan niya ng apoy ang Sodoma at Gomora, nagunaw ang Sodoma at Gomora. Yun din ang gagawin ng Diyos sa Ninive. Kung nangaral naman si Jonas, no? Nagsisi naman yung mga tao, hindi na tinuloy ng Diyos, kapatid na Josel, yung pagpaparusa niya sa Ninive. Basahin natin ang Jonas 3:10. Ito po ang sabi, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Hindi na niya ginawa yung sasabihin niya, gunawin niya. Kasi nagsisi naman yung mga tao Mula dun sa hari hanggang dun sa pinakaliit-liitan tao, nagsisi sila, nagbago sila ng pamumuhay. Nagsisi sila sa harap ng Diyos. Kaya hindi na tinuloy ng Diyos yung kasama ang sinabi niyang gagawin niya sa kanila. Nagugunawin niya yung Ninive. Hindi na nagunaw. Ngayon, ang atin pong makukuhang aral dito, ang Diyos po ay nagpaparusa sa masama, pero nagpapatawad kapag nagsisisi. Pag nagbalik loob ka, iniwanan mo yung kasamaan, mayroon pong konsiderasyon ng Diyos sa tao. Yan po ang aral.